Ayun o, proud to be Filipino citizen again. Marami nga sa inyo nagtatanong kung paano nga ba kami nag-apply as a dual citizen dito sa Canada. Meron nag-PPM at may nag-PM pa nga ano daw po ang disadvantage at advantage po ng bilang isang Canadian citizen at ng maging dual citizen. Ano daw po yung mga requirements at kung ano-ano pa. Kung natatandaan nyo po, etong clip na to na-upload ko na pero hindi ko sinabi kung ano po yung purpose namin kung bakit nga kami pumunta dito sa may Philippine Embassy. Wala din sana akong balak na isingit ito sa mga vlog ko or i-vlog mismo ito. Kaya hindi ko na isama yung mga pangyayari sa loob ng embassy at baka bawal din po kasi mag-video. Pero dahil nga marami nang tatanong sa inyo kung paano yung process, eto na po sasagutin ko na. Ang una-una kong ginawa, pumunta ako sa kanilang website. Click nyo lang po yung 3 lines dyan at punta po kayo sa services. Andyan yung mga services nila katulad ng kung gusto nyo magpa-passport, civil registration, notarials and legalization, NBI clearance, citizenship, yung nga yung ginawa namin, travel document at kung ano-ano pa. At dahil magpapadual nga po kami, ang kinilik ko syempre yung citizenship at ito po yung lumabas. Basahin nyo lang po maigi dyan, tapos kung may clarifications or tanong po kayo, pwede naman po kayong tumawag sa kanila or mag-email. Very accommodating naman po sila at nagre-reply naman po sila sa email. Ito naman po yung mga requirements, tapos yung pinaka-importante dyan, yung magda-download ka ng application form. Nandyan din po yan, i-click nyo lang. Nilista ko muna lahat ng mga requirements, pagkatapos nagpa-picture na kami ng 2x2 dahil ang kailangan nila yung pinaka-recent. Inuna ko na nga ginawa itong pagpapapicture dahil meron naman kami ng mga kailangan nila katulad ng Philippine passport, Canadian passport at yung certificate namin as a Canadian. Tapos kapag ang principal applicant ay married, kailangan din po syempre ng marriage certificate. Si Ate Isha pinanganak po sa Pilipinas, kaya iniligay ko lang po siya dyan sa may dependents. Si Baby Carlos naman po, dahil pinanganak ko po siya dito, automatic na Canadian citizen po siya. Pero nung time na pinanganak ko po siya ay PR pa lang po kami. So ibig sabihin, Pinoy pa rin siya dahil Pinoy pa rin kami. Pero kailangan pa rin natin na mag-report or magpasa ng report of birth dito sa may Philippine Embassy para maging dual citizen po sila. At kailangan yun para magkaroon sila ng record doon sa atin sa Pilipinas. So si Carlos, hindi na namin sinama dito sa application namin. Ang ginawa ko na lang, nag-report na lang po ako ng kanyang report of birth. Andyan po lahat ng mga kailangan or katanungan nyo sa kanilang website. Katulad ng kung magkano nga ba ang magpa-dual citizen dito. So yan po, nasa $72.50. Tapos kay Ate Isha ay $36.25. Nagmakompleto ko na nga po lahat ng mga requirements, tsaka po ako nag-book ng appointment. Importante po yan kapag gusto nyo personal po nyong ipapasa yung mga requirements ninyo. At kung malayo naman po kayo sa Calgary, pwede nyo naman pong ipadala through mail. Akala ko talaga yung pagpaprocess ng dual citizenship ay aabutin ng 2 to 4 months. Pero pagkatapos nga naming maipasa noong January 23 ng hapon, kinagabihan nun ay nakatanggap na nga kami ng email na pwede na nga kaming mag-oath taking. O diba, ganun kasimple at ganun kabilis na nga ang processing ngayon. So ang aming oath taking ay February 12, 10 a.m. Yung mga dependents ay hindi naman na kailangan mag-oath taking. Sakto rin dahil may pasok si Ate Isha. Regarding naman po sa dress code, mga hindi naman po sila stricto dito. Basta hindi po naka-tsinelas, hindi po naka-shorts, at wala mga revealing clothes. So eto na nga yung araw ng aming oath taking. Eto na nga mga mima, alam ko naman na nandyan sa isip nyo kung bakit nga ba kami nagpa-dual citizen kung hindi naman kami maninirahan sa Pilipinas. Ganito kasi yun mga mi, tatakbo ako bilang presidente ng Pilipinas. Oo mi, presidente agad. Kaya naman number 1, Mami Ann sa balota. Tapos malay nyo naman mga mi, tumama ako ng loto, makabili ako ng maraming property sa Pilipinas. Pero ang problema, hindi ako tumataya. Biro lang mga mima, syempre kapag may mga ganitong pagkakataon, ginagawa ko na nga lahat ng mga dapat naming gawin. Para kapag dumating yung panahon na gusto namin magstay sa Pilipinas, kahit matatanda na kami, nagawa ko na yung ganito, diba? Ganun kasi yung mindset ko at para nakaprepare na din. Bakit pa ba kami nagpa-Canadian citizen kung babalik din naman kami sa pagka-Filipino citizen? Unang-una mga mima, kaya kami nagpa-Canadian citizen dahil nga kay Baby Carlos dahil dito siya pinanganak sa Canada. Kaya para pare-parehas na nga kami, nagpa-Canadian citizen na rin kami at para makatravel na rin around the world, pera na lang kulang.
Kung gaano kabilis ang processing ng pagiging dual citizen ay ganun din kabilis natapos itong ceremony. Kaya congratulations po sa amin at syempre sa mga nakilala din namin dito at follower na rin ng aming page. Hello po ate at syempre hello din po kuya. Kung alam ko lang talaga na may mga follower tayo dito, naligo ako. Charot. Congrats po sa ating lahat. Ayan, pwede na tayong bumoto. Huwag niyo pong kakalimutan. Number 1, Mami Ann. Kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede po kayong mag-check sa kanilang website, Philippine Consulate General. Ilalagay ko na lang po sa comment section. Aman matlabat, sana nag-enjoy po kayo sa panunood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye!